Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayong unang Huwebes sa buwan ay hilingin natin ang panilang San Judas Tadeo. Sa pasimula po ng ating pagdiriwan ng Banal na Misa at upang tayo maging marapat pakibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinawag mo si San Faustina upang hanapin ang iyong paghahari sa sanlibutan sa pamumuhay ng may ganap na pagmamahal. Ipagulo mong kaming pinalalakas ng kanyang pagdarasal ay masayang makatak sa landas ng pag-ibig mong tunay sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Nehemías. Noong mga araw na iyon, unang araw ng ikapitong buwan ng taon, nagkatipon ang lahat na Israelita sa Jerusalem, sa liwasang bayan na nasa makapasok ng pintuan patungo sa tubig. Hiningi nila kay Ezra ang aklat ng kautusan ni Moises na ipinatutupad ng Panginoon sa bayang Israel. Si Ezra ay isang saserdote at dalubhasa sa kautusan na sinugo ng Panginoon ng panahon ni Moises. Kinuha nga ni Ezra ang aklat, dinala niya ito sa kapulungan, binubuo ng mga lalaki, babae, at mga batang may sapat ng gulang at pangunawa. Mula sa umaga hanggang sa tanghali, binasa niya ang kautusan sa harapan ng mga taong natitipon sa liwasang bayan. Ang lahat ay nakinig na mabuti.
Siya ay nakatayo sa isang entabladong kahoy na sadyang itanayo sa pagkakataong iyon. Si Ezra ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin ang Diyos, ang dakilang Diyos, ang wika niya. Ang lahat ay nagtaas ng kanilang mga kamay at sumagot, Amen, Amen. Pagkatapos, nagpatira pa sila bilang paggalang sa Panginoon. Binasa ni Ezra ng maliwanag ang batas na ito ng Diyos at ipinaliwanag na mabuti ang kahulugan. Nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban, ano pat sila'y napaiyak. Ang araw na ito ay dakila sa Panginoon na inyong Diyos, wika ni Nehemías at Ezra at mga Levita. Nakikinig ang mga tao at umiiyak nga kaya't sinabi nila, huwag kayong umiyak, wika pa nila. Umuwi na kayo at magdiwang. Ang walang pagkain at inumin ay bahagi na ng mayroon, sapagkat ang araw na ito ay dakila sa Panginoon. Ang kagalakang dulot niya ay magiging kalakasan ninyo. Ang mga tao ay inaliw ng mga Levita at pinatahimik ang mga ito. Wika sa kanila, walang dapat malungkot sa inyo, sapagkat ang araw na ito ay banal. Muwing masaya ang lahat upang magdiwang. Kumain sila at uminom, at binahagi na naman ang wala. Silang lahat ay nagdiwang sapagkat naunawa nga nila ang ipinaliwanag sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ating kabutihat lugod ay nasa kalooban ng Diyos. Ating kabutihat lugod nasa loobin ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa lahat ang kaisipan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay walang utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong hanggang idudulot. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan, pagkat siya ang humatol, ang pasiya ay pantay-pantay. Ating kabutihat lugod nasa loobin ng Diyos. Ito higit pa sa ginto na maraming nagnanais, higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa sa pulot na sakdalinik tamis, kahit anong pulot ito, na dalisay at malinis. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon
ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinuuna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at buok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, saganang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayong para mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alimang bahay, sabihin mo na ninyo, magharinawa ang kapayapaan sa bahay nito. Kung maibigin sa kapayapaan na nakatira roon, sa kanilang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang mga manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alimang bayan, kanin ninyo ang anumang iyahin sa inyo. Pagaling ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alimang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan dito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipinagpagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatanda ninyong malapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Tighawin mo ang aking uhaw, pusugin mo ang aking gutom. Ito mga kapatid, ang siyang makita natin isa sa mahalagang mensahe ng mga pagbasa natin ngayong araw na ito. Sa ating pong unang pagbasa mula po sa aklat ni Nehemias, ay ating natunghayan dito ang pagbasa ng kautusan ni Moises sa mga Israelita ni Propeta Ezra. Kung babalikan po natin, ang mga Israelita ay kababalik lamang mula sa pagiging alipin ng Babylonia. Sinimon nilang buuin, itayo ang kanilang lungsod, kanya-kanyang bahay, ang templo ng Jerusalem at gayon din ang kanilang sariling buhay. Mapala dahil nakatagpo sila ng sipi ng kautusan ni Moises. Kaya isang araw ay tinipon nila ang lahat ng tao. Ang lahat ng Israelita na naroon. At mula umaga hanggang tanghaling tapat, yun lamang ang ginawa. Binasa ni Ezra mula sa isang mataas na lugar ang kautusan ni Moises at ang mga tao ay nakinig. Ang mga tao ay nakinig. Kaya sa bandang huli, ang sa kanilang tugon na lamang ay Amen, Amen. Nandun yung pagkauhaw, nandun yung pagkagutom ng mga Israelita. Matapos sa mahabang panahon sila ay naging alipin, parang doon lamang nila muli napakinggan ang salita ng Diyos. At ito ay nagdulot sa kanila na matinding kagalakan. Nagdulot sa kanila ng matinding kasiyahan. Kung kaya't matapos ang tagpong iyon, ay masaya silang nag-uwian sa kanilang mga bahay. Pero ang habilin ay pakanin ninyo at painumin ang inyong mga kababayang nagugutom. Minsan ay isip ko,
sa kada misa kaya sa lahat ng simbahan. Ganon din kaya ang karanasan ng mga Kristiyano. Ganon din kaya ang karanasan ng bawat sa atin na matapos ang misa, may kagalakan, may kasiyahan. Pagkatapos ng misa, meron kang baka agad na ibinubunga ito sa ating sarili. Kasi sabi nga ni Nehemiah, ni Ezra sa ating unang pagbasa, pakanin ninyo ang mga nagugutom, painumin niyo ang mga nauuhaw. Kawang gawa. Pagkakawang gawa. Sana yun yung makita natin parati na yung bang pagkakataon na makanigang Diyos sa pagdiriwang ng banal na misa ay may kagalakan pumupuno sa puso ng bawat isa sa atin. Ngayon, sa Ebanghelyo ay ating natunghen dito, kung mapapasin ninyo, doon sa pambungad pa lamang, si Jesus ay humirang pa ng 72. Ibig sabihin nito, andun na yung 12 apostoles. Pero ngayon, si Jesus ay humirang pa ng 72 at sinugon niyang dala-dalawa ang mga ito. Kasi nga para sa Panginoon, saganang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Kaya patuloy ang paanyaya ni Jesus, patuloy ang pagsusugod ng Panginoon sa mga tao upang ipangaral ang salita ng Diyos, upang isabuhay ang salita ng Diyos. Yun yung sa tingin patuloy na pagkauhaw at pagkagutom na naranasan ng Panginoon na ang salita ng Diyos ay patuloy na maipalaganap sa buhay nating mga tao. Sa ngayon daw po, ang banal na kasulatan ng Panginoon natin ay tinatranslate pa sa 1,072 languages and dialect. 1,072 languages sa buong mundo ay tinatranslate pa ang banal na kasulatan. Kung titingnan, maganda iyon. Bakit? Kasi nagiging very accessible. Mas maunawaan ng mga tao na iba't ibang lahi kultura ang kalooban at ang aral ng ating Panginoon. Kubilang siya ng 72 pa upang ipangaral ang mabuting balita. Marami pa rin tao ang uhaw, marami pa rin tao ang gutom para sa ating Panginoon. Ngayong araw ay inaalala natin, ginugnita si Sister Faustina, si Santa Faustina Kowalska, ang siyang naging instrumento ng Panginoon upang maipalaganap ang debosyon sa Divine Mercy. Mula sa bansang Poland, mahirap ang kanyang pamilya. Katunayan, 3 taon lamang siya nakapag-aral. Noong edad na 14 o 13 ay nagpaalam siya sa kanyang mga magulang na pumasok sa kumbento. Pero hindi siya pinayagan. Dahil na sa mga magulang niya na makatulong siya sa kanyang pamilya. Kasi nung bata si Sister Faustina, marami na siyang vision na nakikita. Mensahe mula sa ating Panginoon. At ito hindi niya iwinaglit sa kanyang isip at puso. Kung kaya't sa edad na 13 ay nagtrabaho na rin siya. Nagpapadala sa kanyang mga magulang ng kanyang sweldo, pero sa edad na 18, muli nagpaalam siya, pero hindi pa rin siya pinayagan. Ngayon, habang sila ay dumalo ng kanyang kapatid sa isang party, parang natauhan doon si Sister Faustina. Kaya matapos ang party, sinabi niya doon sa kanyang kapatid na, ikaw nang bahala sa ating pamilya. Hindi na ako magpapaalam. Kaya dali-dali po, nung araw na yon, ay umalis si Sister Faustina patungo sa
sa isa pang bayan sa Poland. Ang tanging dala niya lamang yung kanyang suot na damit. Ilang mga tanging dala niya, ang suot niyang damit. At pumasok siya sa kumbento ng Our Lady of Mercy sa Krakow, Poland. Doon, lahat ng gawain ng isang madre ay ginagawa niya. Hardinero, tagaluto, tagabantay ng pintuan. Pero hindi niya winagrit ang kanyang panalangin. At patuloy siya nakakatanggap ng mga mensahe mula sa ating Panginoon. At sa mga mensaheng ito ay yung nagpakita si Jesus na mula sa kanyang puso, dalawang liwanag ang lumitaw. Isang kulay pula, tanda ng Eucharistia, isang kulay asul, tanda ng binyag. At ang hiling ng Panginoon kay Sister Faustina ay maipalaganap ang debosyon sa malabathalang awa ng Diyos. Nung sinabi niya ito sa isang pari at hindi sa kanilang Mother Superior, inakala na siya ay parang alas sa tamang pag-iisip, kaya pinatawag ng psychiatrist, psychologist para tignan at nakita na maayos sa kanyang pag-iisip. At doon din nakumbinsi na totoo lahat na kanyang sinasabi. Kaya si Sister Faustina patuloy na nakatatanggap ng mga mensahe sa Panginoon. Una na dito, maipinta ang kanyang larawan ng Panginoon. Pangalawa, mapalaganap ang debosyon dito sa buong mundo. At ito'y nangyari sa pamamagitan ni St. John Paul II na taong nung kinanonay si Sister Faustina, ginawa ni Pope na every second Sunday of Easter ay pagdiriwang ang Divine Mercy Sunday. May pagkauhaw, may pagkagutom. Lahat tayo nararanasan iyan. Lahat tayo nararanasan iyan. At sana, matagpuan natin dito yung titighaw, yung bubusog sa kawalan ng ibang minsan dumarating sa ating buhay na para pagka hindi natin makita ang kahulugan at kabuluhan ng buhay. Sana'y makita natin ito at matagpuan tanging sa Panginoon at laging sa Panginoon lamang. Sa pamamagitan ng pagninilay ng salita, sa pamamagitan ng pananalangin, sa pamamagitan ng pagkakawanggawa sa ating kapwa. Mga kapatid, sa misang ito ay tunay nating maranasan ang kagalakan. Patuloy nating maranasan ang kapanatagan ng ating kalooban. Amen. Lumapit tayo sa Panginoon ng ani at ipanalangin natin ang mga pangangailangan ng simbahan at buong mundo. Ating itutugon, basbasan mo ang aming pagkapagal, O Panginoon. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang lahat ng sumasampalataya naway maging mulat na tinawag ng Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian ng kapayapaan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Tayo naway maging mulat sa ating bukasyon na magpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa ating pamayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang mga magsasakang nagbubungkal ng lupa, naway biyayaan ng mabuting panahon at mayamang ani. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang mga may sakit at mga nahihirapan sa buhay,
Naway makilala ang Diyos na nagmamalasakit sa kanila sa pamamagitan ng pag-aaruga ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao na nagpagal sa buhay na ito, naway tumanggap ng makalangit na gantimpala. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ama naming nasa langit, tulungan mo kami makilahok ng masaya sa gawaing pagpapahayag ng iyong ebanghelyo sa pamamagitan ng halimbawa na aming ipinakikita sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatido, pangampagahin natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nasa dambana. Kayong si Santa Faustina ay aming ginugunita at ipagkulob mong kaming pinalaya sa hadlang na makalupa, ay tanging sa iyo lamang maging mariwasa sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon kinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesus upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Kaya sa aming ibinibigay ng iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan, ito ang pinanggalingan aming ngayon nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaysa namang anghel, pagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Huli kanya pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain tinumi, nagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaya sa ni Francisco naming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol, si San Juan Bautista, Santa Faustina at ang lahat ng mga banal, alam mo'y dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen.
sa tagubilin man ang kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Medias sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming pagmahal sa aming banal na paikinabang at pakundangan kay Santa Faustina na aming huwaran, itaguyod mo kami sa iyong pagmamahal at ang mabuting gawain ito'y sa amin yung sinimulan ay lubusin mo hanggang sa araw ng pagkapahig ni Kristo Jesus na nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Panalangin kay Apostol San Judas Tadeo. O kabalbanalang Apostol San Judas Tadeo, tapat na lingkod at kaibigan ni Jesus, dahil kay Iscariote na nagkanulos sa iyong mahal na Panginoon, ay nakalimutan ka ng maraming ngunit ikaw ay kinikilala ng Santa Iglesia at pinararangalan bilang pintakasin ng mga nawalang pag-asa. Ipanalangin mo ako na isang kanusunod sa makasalanan. Gamitin ang iyong karangalan at kapangyarihan upang dulutan ng lunas at awa ang mga dumudulog sa iyo. Sa kaluluhan mo ako sa may kong pangailangan upang mata mo ang kalinga at aliw ng langit at sa lahat kong mga hilahil, hapis sa tiisin, lalo ng aking mga kaibigan ngayon. Pasasalamatan ko ang Diyos na kasama mo at ng mga santo at anghel sa langit magpakilanman. Ipinangako ko, O San Judas Tadeo, na lagi kong gugunitain ang biyayang ito at kailanman na hindi ako titigil sa pagkaparangal sa iyo bilang aking tangi at makapangyarihang patron at sisikapin kong akitin ang iba na mamintuho sa iyo, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Apostol San Judas Tadeo, panalangin mo kami sa lahat ng dumudulog sa iyo. Apostol San Judas Tadeo, huwaran ng kababaan ng loob, salamin ng pagtitiis, lirio ng kalinisan, alab ng pag-ibig ng Diyos. Ipanalangin mo kami at lahat ng dumudulog sa iyo. Apostol San Judas Tadeo, aliw ng mga nalulumbay, takbuhan ng mga makasalanan, saklolo ng mga nahihirapan, tanging pintakasin ng walang pag-asa. Para sa intensyon ng Santo Papa, para sa intensyon ng mga obispo at kaparian, para sa intensyon ng sambayanan ng parokya ng San Juan Bautista, para sa ating mga personal at tatatanging kahilingan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, papasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman na yung anak na si Jesus. Walhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Tantum ergo nor virtus quoque sitet benedictio procidenti ab utro che comparsit laudatio. Amen. Panem de cielo precitisti eis. Oremus. Deus qui nobis ab sacramento mirabili, passiones sube memoriam reliquisti, tribueque sumus, ita nos corporis et sanguinis tua, sacra mysteria venerari, ut redemptionis fructum, in nobis et salutator sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pagpupuri, purihin ng Diyos, purihin ng Kanyang santong ngalan, purihin sa Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo, purihin ang ngalan ni Jesus, purihin ang Kanyang kamahal-mahalang puso, purihin ang Kanyang kabanal-banalang dugo, purihin sa Jesucristo Santisimo Sakramento sa altar, purihin ang Espiritu Santo mga aliw, purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima, purihin ang kalisinis ang paglilihis sa Kanya, purihin ang malalahating pag-akyat kay Maria, kaluluwa't katawan, purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina, purihin si San Jose ang Kanyang kalisinis ang esposo, purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at sa Kanyang mga banal. O sa